O mga kabunyog, mga kababayan, matindi itong mga nangyayari ngayon sa kampo ng Duterte. Kawawa naman si Attorney Kaufman. Ha? Posible nang palitan. Ha? Sisibakin na talaga yata si Kaufman eh. Laman na ito ngayon ng mga balita, mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Ito oh, balita sa Inquirer oh. Inquirer yan ha. Sara Duterte to consult father on possibly replacing ICC lawyers. Oh, yan ah. So, hindi po ako nang-iintriga ha. Yung mga DDS dito, sasabihin nyo, nang-iintriga na naman ako. Hindi po. Ha? Balita sa Inquirer, Sara Duterte to consult father on possibly replacing ICC lawyers. Bakit? Ito kasing huling itong huli kasing desisyon ng ICC, ha? Kumbaga, wala na, tuloy na ang confirmation of charges hearing sa February 23. Tuloy na, tuloy na. Ito kasing kampo ni Kaufman, maraming beses na itong dinidelay ang hearing. Ha? Ano talaga? Kumbaga lahat pang didelay ang ginagawa ni Kaufman. Kaya lang, pinagkakatiwala naman ng pamilya ng Duterte na sige, magaling naman to si Kaufman, bahala siya. Kaya lang, lahat ng motions ni Kaufman ng pang-delay, interim release, unfit daw to stand trial, wala. Lahat talo, laging talo. Ha? Walang O ngayon, ang tiwala ngayon ng pamilya, mukhang nawawala na. Kasi sabi ni Sara Duterte, gusto niya na raw yan itanong sa kanyang ama kung ano nang gagawin kay Kaufman, kung ito pa ba yung kanyang legal team or defense team. Pero hindi niya raw na itanong, kaya pagbalik niya raw sa sunod na pagbisita, itatanong niya na. Naitatanong ko yan kanina. Nakalimutan ko siya. Sorry, I will ask that question tomorrow of former President Duterte. I forgot that question. Alam niyo mga kabunyog, mga kababayan, kung akong tatanungin dyan bilang abogado, mahirap naman talaga yung papel ni Kaufman dyan. Si Kaufman sa tingin ko, nakikita niya, kung magta-trial talaga, delikado, talo. Ha? Di ba lagi nating sinasabi yan? Kung pagbabatayan yung mga ebidensya, kasalanan din ni Duterte. Yung yabang kasi ni Duterte, yung yabang ni Duterte na publicly, sinasabi niya patayin. Tapos dun pa sa yung hearing sa Quadcom, talagang inamin niya pa, ulit-ulit, yung yabang niya. Kung nagpahama kay Duterte dyan, yung yabang niya. Kaya kahit gaanong galing ni Kaufman, on record lahat yun. Naka-record lahat yung mga sinabi niya eh. Yan yung problema dyan. Alam niyo kung bakit? Ang akala kasi ni Duterte, ang akala nila ba to, hindi mangyayari yan na madadala sila sa ICC. Kung sa Pilipinas lang naman, ay wala. Kontrolado nila ang Pilipinas. Ang tingin nila, yung mga abogado, yung mga prosecutors, yung DOJ, mga huwes, pati mga pulis, hindi magtitistigo yan laban sa atin. Inaamon niya, dito nyo kami ikaso sa Pilipinas. Ang problema, sa ICC talaga siya pinapanagot. Kasi doon, hindi bias. Yung ICC, hindi kayang bayaran, hindi kayang suhulan. Pero may due process. May due process. Ngayon, ang problema ngayon ni Kaufman, ang mabigat na witness sa kaso ni Duterte, si Duterte mismo. Kaya alam ni Kaufman yan, inanalyze niya na yung mga ebidensya. Kaya ang magagawa lang sana ni Kaufman, wag nang idaan sa trial. I-release na natin to, interim release. Una muna, jurisdiction. Interim release. Nung hindi umuubra ang interim release, unfit to stand trial. Ayaw niya. Ang pinaka-problema niya talaga kasi dyan, sila Duterte kasi masyadong mayabang. Nung presidente pa, akala mo, walang katapusan ang kanilang kapangyarihan. Hinahamon pa ni Duterte yung ICC noon. O sige, imbestigahan niyo ako. Ipa-aresto niyo na ako. Yun, ang problema, inaresto nga, tapos dinala sa ICC. O ngayon, kinuha nila si Kaufman. Si Kaufman, magaling na lawyer, sabi ko nga. Yung mga ginagawa ni Kaufman, hindi ko maiisip yan. Yung mga delaying niya, kung ano-anong paraan ng pag-delay.
Medyo hindi ako sanay sa ganyan. Pero siya nagawan niya talaga. Kaya lang walang umubra, yun lang ang problema. Walang umubra. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kabayan. Ngayon, ang problema dito, parang pinagkatiwala na ng pamilya kay Kaufman kung anong mabuti, anong tingin niya dahil magaling daw ito. Kahit napakamahal ng bayad, tinanggap nila. Kahit kumuha ito ng mga team ng lawyers, walang Pilipino, okay lang, bahala na si Kaufman dyan. Kaya lang, lahat ng motions ni Kaufman, lahat ng mga ano niya, hiniling sa ICC, wala. O, una ang hinihiling niya mag-inhibit yung mga huwes. Hindi pinagbigyan. Yung mga testigo, gusto niya government issued IDs lang ang magiging ang mga proof ng identity, hindi siya pinayagan. Yung mga ano niya, challenging ng pag-challenge ng jurisdiction, denied. Oh. Yung kanyang interim release, denied. Yung kanyang unfit to stand trial, denied. Oh, wala na. Ngayon, si Sara Duterte, sabi ni Sara Duterte, wala na. Alam niyo kung anong sabi ni Sara Duterte? Prejudge na nila ang kaso ni Rodrigo Duterte. Na prejudge na po nato ang ICC as a biased political court, no? Dili siya court of justice. Di na tamusali ng ICC. Uy, maghuna-huna na lang siguro ta sa karon ba sa edad ni PRD is about to turn 81 puhon-puhon. Yes. Ang Ginoo. Wala ang Ginoo. Ang huna-hunaon na lang nato, no, kung unsa ang makahatag og moral support sa iya. Ang sabi ni Sara Duterte, ang kailangan na lang dito, bigyan na lang ng yung moral support si FPRRD. Sabi niya, ang magagawa na lang natin dito, moral support, wala na yan. Sabi niya, biased ang ICC. Yun ang sabi niya ni Sara. Si Kaufman naman, alam ni Kaufman na mabigat ang mga testigo, mabigat ang mga ebidensya. Kaya nga hindi siya naghahanda sa trial. Ang buong efforts ni Kaufman, talaga, labas sa trial. Kaya lang ngayon, hindi pinagbigyan yung mga niya. Ngayon siguro naiisip nila Sara, mukhang si Kaufman mahina sa trial. Mukhang si Kaufman hindi tingin niya pag nag-trial talo si Duterte. O ngayon, hindi na pagbigyan yung mga motions ni Kaufman. Wala, tuloy na ang trial. Confirmation of charges hearing na, February 23. Wala nang makakapigil dyan. Kaya anong gagawin ngayon ng pamilya Duterte? Mag-iisip talaga silang palitan si Kaufman. Ha? Diba? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, yan yung ngayon, yan yung nangyayari sa kampo ng Duterte. Siguro sasabihin sa kanila ni Kaufman, papalitan niyo ako, kahit naman sinong pumalit sa aking abogado dito, mahihirapan. Kahit naman sinong abogado dito, mahihirapan. Ang isa pang nagkaproblema si Kaufman, itong mga DDS, saka sila Sara mismo. Nakikiusap siya sa korte na pagbigyan naman si Duterte, interim release. Nakikiusap naman siya. Matanda na yan, sakitin na. Hindi pa ba niyo pwedeng pagbigyan yan na interim release? Problema, ang sabi ng ICC Pre-Trial Chamber, ay ang sabi ng mga supporters, ang sabi ng kanyang anak na vice presidente, itatakas daw ito. Tapos yung mga supporters ng Duterte, binabastos ang ICC. O paano ka naman dyan? Kaya sa totoo lang, sa lahat ng ito, ang may problema, si Duterte mismo. Pangalawa, sila Sara mismo. Pangatlo, yung mga supporters mismo. Hindi naman si Kaufman eh. Si Kaufman alam niya. Si Kaufman, mahirap ang laban sa trial. Matatalo sila. Kaya ginagawa niya, release, unfit to stand trial, ginagawa ng lahat ni Kaufman. Kaya lang, paano naman siya hihiling ng interim release? Si Sara Duterte nagpapa-interview at saka nagsasalita. Itataka si Duterte. Tapos yung kanyang mga supporters bastos sa social media. Binabastos ang ICC. Wala. Nakikiusap ka sa ICC, babastusin mo. Wala. Kaya yan ngayon, mga kabunyog, mga kababayan.
Ito na ngayon ang ito na ngayon ang problema ng kampo ng Duterte. Paano na ang strategy nila? So ang naiisip nila, Sara, mukhang magpapalit ng lawyers. Kakausapin si Digong. Anyway, si Kaufman naman, ang iniisip naman yan, nakarami na ako. Mag-iisang taon na. 150 million ba ang bayad sa kanya? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ang problema kasi dito kila Sara at sa mga DDS at kay Digong mismo, hindi sila sa tamang proseso ng batas. Panay sila yabang, panay sila akala nila sila lagi ang masusunod. Nasanay na sila na ang Davao kaharian nila. Nasanay na sila na ang Pilipinas nang naging presidente si Duterte, parang walang kinakatakutan. Pinapapatay nga ang mga tao eh. Akala nila wala, hindi sila makakasuhan, hindi sila madadala sa dahig. Yan, di ba? Nang kinuha ni Kaufman ang kaso, siguro nakita niya, walang laban to, mahina. Mahina tong depensa dito. Tiningnan niya siguro yung mga public statements ni Duterte. Sige, patayin niyo yan. Kung walang kung ayaw manlaban, niyo, pilitin yung manlaban. Di ba ganun yung wala eh. Ang hirap mahirap sa part ng abogado yun. Kaya ang ginawa talaga ni Kaufman, i-delay na lang. Pangalawa, maawa yung ICC, interim release, kaya nagmamakaawa siya. Ang problema, habang nagmamakaawa siya, mayabang pa rin sila Sara, mayabang pa rin sila Pulong, mayabang pa rin sila Baste, bastos pa ang mga DDS. Yun. Yun na yung problema dito. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan? Ngayon, ito na. Ang balita na ngayon, Sara Duterte, to consult father on possibly replacing ICC lawyers. Kasi nga, magsisimula na ang trial ang confirmation of charges hearing, February 23 na eh. Sunod niyan, pagkatapos ng confirmation of charges, trial na. Ay mukhang napifeel na nararamdaman nila Sara na parang si Kaufman nahihirapan na idepensa si Duterte. Kaya pinipilit niya na lang sanang i-delay o kaya i-interim release o kaya unfit to stand trial. Kumbaga, na lang yun na lang sana ang gagamitin. Ang problema, binaliwala ng korte. Hindi na budol ang korte. Nahirapan mabudol ang korte kasi hindi naman madaling ibudol yung ICC. Yung mga drama-drama nila, hindi uubra yun. Pangalawa, yung mga pinakitang hambog ng kampo ng Duterte, lalong nakasira. Kahit anong pakiusap ni Kaufman, walang napagbigyan. So tuloy na ang trial. Ang problema, alam nila Sara na parang hindi handa si Kaufman sa trial. Nararamdaman niya nila Sara, unang kampo ng Duterte, na alam ni Kaufman na mabigat ang laban. So kung si Kaufman mismo ay hindi nakikita na maipapanalo ang trial, bakit siya pa ang magiging abogado ng Duterte? Mukhang nag-iisip na sila niyan. Maghahanap sila ng isang lawyer na magaling sa trial. Hindi yung magaling sa mga delaying tactics lang. Ang hahanap sila niya ng lawyer na magaling sa trial. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. So, kaya nga parang nararamdaman ng kampo ng Duterte, hindi naman handa si Kaufman sa trial. Hindi handa. Di ba? Lagi ko nang sinasabi yan. Ay itong si Kaufman, sa halip na paghandaan yung trial, ang talagang pinagkakaabalahan. Lahat delaying tactics eh. Mukhang alam ni Kaufman na hindi talaga kaya. Matatalo. Matatalo. So ano ngayon ang naiisip ng Duterte? Maghanap siguro ng abogado na magaling sa trial. Masyadong ang akala nila. Anyway, ang una, pinagkatiwala naman nila kay Kaufman. Ang dami namang ginawa ni Kaufman eh. Halos linggo-linggo may motion eh. Nalilito na nga tayo. Ano ba to si Kaufman? Bakit parang lahat na lang pang-delay? Wala ba siyang planong maghanda para sa trial proper? Sa totoo lang,
Kung ako abogado, nakikita kong nadidinay ang mga motions ko, maghahanda na tayo sa trial. Sasabihan kong kliyente ko, maghanda na tayo. Ito na yung mabigat na part. Denied yung ating mga motions eh. Ginawa naman natin ang lahat. O kaya lang, mukhang nararamdaman ng kampo ng Duterte na si Kaufman ay mahina sa trial. Ang pinaka-problema dito, Duterte mismo. O yan. Paano mo maipagtatanggol si Duterte? Paano mo malulusutan? Si Duterte kasi, ang paniwala niya, walang mali sa ginawa niya. Oh. Ano bang sabi niya? Ang sabi ni Duterte, ginawa ko ang lahat ng ito dahil para sa kabataan ng bayan. Oh. At kung may kailangang managot sa lahat ng ito, ako, sabi niya, ako ang mag-a-assume niyan. O di ba? Ganun yung sinasabi ni Duterte. Inaamin niya naman na talagang nag-order siyang kung walang armas, lagyan ng armas, taniman ng ebidensya. Matindi yung mga ganun. Pagdating sa Europe, pagdating sa ICC, yung mga ganong statements, dito kasi sa atin, sanay dito sa atin sa mga ganyan. Pero sa standard ng justice system ng Europe o sa justice system na pinapatupad ng ICC, ay hindi pwede yan. Kahit maganda ang intensyon mo, durugin umano ang droga, ay kung marami ka namang pinapatay, tapos ikaw pa talaga mismo ang nag-order na patayin yan, ay wala. Diba? Yan yung mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, sa totoo lang, yan ang problema ng Duterte. Ang problema ng Duterte ay Duterte mismo. Mahirapan sila. Alam ni Kaufman yon. Kaya gusto ni Kaufman sana ma-release, interim release, o kaya unfit to stand trial. Kaya lang, paano mo naman masasabing interim release? Mayabang yung mga anak. Yung mga supporters, mayabang din. Sa halip na magsabing, maawa naman kayo sa maawa naman kayo kay former president. Wala, hindi naman nagmamakaawa yung mga DDS. Nagyayabang. Nagyayabang. Kaya mga kabunyog, mga kabayan. Anyway, baka naman mapakiusapan ni Kaufman sila Duterte. Hayaan nyo ako, gagawin ko pa ang magagawa ko. Pero dito kasi, nawawala na yung tiwala nila Sara. Malinaw naman yan, nawawala na yung tiwala kasi lahat na lang ng motions ni Kaufman nadi-deny. Kaya lang hindi rin naman maunawaan nila Sara. Mahirap naman talaga yung kasong hawak ni Kaufman na yan. Sila lang naman ang naniniwala na hindi guilty si Duterte. Sila lang naman ang naniniwala na malalampasan ni Duterte yan. Mahirap yan. Mahirap yan. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.